guys, magkwentuhan tayo habang naghiwa ako ng gulay. Good morning sa lahat. Ang video to para sa mga kagaya ko na single mom na may nag-aaral na anak. Kwento ko pala guys kasi may nagtanong sa akin bakit ganito lang yung trabaho ko, nakakaaral yung anak ko. Kwento ko lang sa inyo guys, matagal na kasi ako dito sa amo ko, almost 30 years mula 1992. Tapos hanggang nag-asawa ko, pinabalik niya ako ulit, kaya ganun nangyari. Tapos nagkaanak ako ng dalawa magkasunod, halos isang taon lang yung pagitan, nasundan ulit. So that time, nag-anak ako nung panganay ko, 40 years old ako. Tapos hindi, nasundan 41, yun na naman. In short, pinabalik ako dito ng bossing ko. So, sa tagal ng trabaho ko, sabi niya, nung 2018, ganito ang gagawin natin para sa pag-aaral ng anak mo. Mag-open tayo ng account joint para yung sweldo ko na 2,000 automatic mapupunta doon sa bank account. Sabi niya, automatic yun, ilalagay natin doon para sa pag-aaral ng anak mo. Kaya yun ang nagtataka sila bakit nakakapag-aral yung anak ko sa private na ganito lang yung trabaho ko. Guys, mula 2018 nilalagay ni ma'am sa bangko ang 2,000 pesos para sa pag-aaral ng anak ko. Imagine mo 2018 guys, hanggang ngayon ganyan ang ginagawa ng bossing ko. Parang yun ang pinakatulong niya sa akin. Tapos ngayon nga, nag-college na din yung anak ko pa, ang isa pala. 4th year na ngayon. Ngayong taon na to, 2023, 2024. 4th year na. Kababayad nga lang na ni ma'am ng first sem para sa 4th year niya. Tapos yung bunso ko naman, 2nd year college. Medyo malaki-laki ngayon ang last year, malaki ang ng panganay ko, ang tuition fee. Ngayon ang bunso ang malaki. Ay, sorry. Hindi ko pa naman ito hinugasan. Kaya yan guys, nagtatanong bakit nakapag-aral yung anak ko na ganito lang yung trabaho ko. Yun guys, iniipon ko yun kasama ng bossing ko mula 2018 hanggang ngayon. Nandyan pa yung sa kanya, yung tawag doon, bank book na kay mama, ang bank book. Tapos pag enrollment ng mga anak ko, sasabihin ko sa kanya na ma'am, enrollment na, i-checky ang ginagawa niya. Tapos siya mismo nagbabayad sa sa school ng anak ko. Ang school pala ng anak ko nasa Lewis College, Sorsogon. Private yun guys. Naumpisan ko sa panganay ko, kaya lang na naman ako na si Bunso, na ibang school si Bunso, parang naawa din ako. Kaya, sa ngayon ako ang nagbabayad ng tuition ni Bunso. So, naubos na rin yung ipon ko, wala na rin akong ipon. Kaya sabi ko kay ma'am, pag-ipunan ko, sa December, magbabayad ako ng tuition ni Bunso. Ang tuition ni Bunso nasa 19,775 ba yun? Pag-iipunan ko yun guys. Sa December, promise ko kay ma'am, magbabayad ako. Kasi, yung naipon ko doon sa, mula 2018, konti na lang sagad-sagad na talaga nung panganay ko. Ganun yung naubos nung panganay ko sa tuition. Sa tuition lang yun guys, na inipon ko yun.
Yung isang ipon ko, may ipon din ako na sarili, sa bunso ko naman yun. First year na nagamit ko pa. Yung ngayon talaga wala na, ubos na. Kasi nagbo-boarding house pa sila. Kaya yung sweldo ko parang nahawakan ko sa kanan, dumaan lang. Diretso sa kanila. Sa boarding house lang at saka sa pagkain. Ano talaga yung sweldo ko? Sapat lang, kulang pa nga. Yung hikaw ko nakasanla hanggang ngayon. Ayun talaga, sabi ko sa anak ko, tiis-tiis lang. Napaka supportive ng anak ko. Yung panganay ko, din lister siya. Kaya hindi nakakapanghinayang na. Paaralin ba sila? O yan, nasagot ko na guys yung nagtatanong bakit ko napapaaral yung anak ko Yan lang ko. Tapos, maraming salamat sa support niyo sa channel ko. Malaking tulong na panoorin niyo yung video ko. Kasi nakakatulong kay Nanayo. Yun lang po. Hanggang sa muli. Magbablog ako ulit. Sana panoorin niyo ulit para sa family ko. God bless. Love you all. Bye-bye.